Kabanata 3241. Nandito na tayo. Agad na nagpakita sina Peterson at Hare pagkatapos matanggap ang mensahe ni Dustin. Maaari nating simulan ang ating paglalakbay pagkatapos ng pagmamadali. Sinabi ni Peterson na sabik. Ang kanyang kasalukuyang anyo ay isang avatar lamang. Kung tutuusin, matagal na siyang hiwalay sa tunay niyang katawan. Hindi niya alam kung nasaan ang tunay niyang katawan. O kung buhay pa ba ito. Natural. Hindi na siya makapaghintay na mahanap ito. Ngunit narinig ko na ang dagat ng Chaos ay puno ng hindi kilalang mga panganib. Sa ibabaw ng kakilakilabot na magulong bagyo, magulong kulog, at iba't ibang kaguluhan sa kalawakan. Makakatagal ba tayo sa Sea of Chaos? Kasama lang tayong tatlo. Nag-aalalang tanong ni Dustin. Alam mo, Brat, sa lakas natin ngayon. Baka masunog na tayo hanggang sa abo wala pang isang oras pagkatapos makapasok sa Sea of Chaos. Tanging mga banal na Diyos lamang ang maaaring tumawid dito gamit ang kanilang sariling banal na lakas. Sa kabutihang palad, ang aking tunay na katawan ay isang banal na Diyos. Maaari tayong maghanda, nakangiting sagot ni Peterson. Habang nagsasalita siya, iniunat niya ang kanyang kamay upang ipatawag ang isang berdeng bangka sa kanyang palad. Ito ang Chaotic Boat, isang magic treasure na hawak ng aking tunay na katawan. Isa itong banal na magic treasure sa pinakamataas na antas. Halos katumbas ng magic treasure sa magulong antas. Gayunpaman, ang mga banal na Diyos lamang ang makakapag-activate nito. Kung hindi, kailangan nating gumamit ng mga banal na kristal. Sabi ni Peterson, Divine Crystal. Ano yun? Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Dustin ang ganoong bagay. Isang mapagkukunan ng kapangyarihan para sa mga banal na Diyos. Ang mga ordinaryong kristal ng enerhiya ay hindi na sapat para sa kanila. Kita mo, gumagamit sila ng mga banal na kristal para sa kanilang paglilinang. Ang mga banal na kristal ay naglalaman ng malaking halaga ng banal na enerhiya. Sapat na upang palakasin ang mga ito. Ipinaliwanag ni Peterson. Habang ginagawa niya, inilabas niya ang kanyang space ring. Bumubulong ng isang spell. Nagpatawag siya ng isang tumpok ng makintab na kristal mula dito. Ang bawat kristal, dalisay at malinaw, ay naglalabas ng maringal na banal na kapangyarihan. Ang mga banal na batas ay umaaligid at umiikot sa ibabaw nila tulad ng mga alon sa tubig. Kaya ito ay mga banal na kristal. Gulat na bulalas ni Dustin. Ang mga magsasaka sa iba't ibang antas ay may iba't ibang paraan ng paglilinang. Nakakuha sila ng kapangyarihan mula sa mga bagay na angkop sa kanilang mga antas. Kaya, ang mga magsasaka sa mas mataas na antas ay nagtap sa enerhiya mula sa mas advanced na mga bagay. Napahinto si Dustin para mag-isip. Alam mo ba ang special na lokasyon ng Celestial Cyan Kingdom? Bagaman, tanong niya, nag-aalangan. Kung alam nila ang mga coordinate, maaari na lang nilang i-teleport ang kanilang mga sarili doon gamit ang magic power ng reincarnation token. Makakatipid ito ng oras at problema, at hindi na kailangang ubusin ang alinman sa mga banal na kristal. Sa kasamaang palad, ayoko. Ang Celestial Cyan Kingdom ay isang high-grade universe sa Sea of Chaos. Napakalayo nito sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Nabalitaan ko lang ito ngunit hindi pa ako nakakatapak sa lugar. Kaya hindi ko alam ang lokasyon nito. Peterson lamented. Shake his head and sighed. Pero huwag kang mag-alala. Dustin, malalampasan natin ang napakaraming divine crystals na naiwan ng tunay kong katawan. Ngunit sapat na chit-chat. Dapat umalis na tayo agad. Iniunat ni Peterson ang kanyang kamay. Pinakawala ng maliit na berdeng bangka at itinuro ito. Sa isang iglap, lumawak ito sa isang airship na halos 10 metro ang haba. Lumutang ito sa harapan nila na may napakalakas na aura. Wala nang oras silang tatlo na sumakay sa airship. Gumawa ng galaw si Peterson gamit ang kanyang mga kamay. Nag-spell sa airship. Sa isang biglaang paghatak, ang airship ay inilunsad sa magulong kawalan sa bilis ng kidlat. Sa mga sumunod na araw, lumipad ang berdeng airship sa Sea of Chaos nang walang tigil. Ang Sea of Chaos ay umuungol na parang isang hindi mapakali na behemoth.
Ang mga magulong bagyo na may sumisikat na alon ang tanging nakikita at nararanasan nila saan man sila magpunta. Boom! Boom! Patuloy ang pagbagsak ng kulog at pag-ikot sa kanilang paligid. Ang ingay ay sapat na malakas upang iling sila sa kanilang kaibuturan. Ngunit sa gitna ng mga alon ng dagat ay lumilipas na mga banal na liwanag. Nakasisilaw na pagmasdan. Ngunit nagbibigay ng napakatinding presyon. Ang nakasisilaw na mga banal na ilaw ay mula sa magulong kulog na iyon, na naglalaman ng labis na marahas na kapangyarihan. Paulit-ulit silang umungol at ibinaon ang madilim na dagat. Maingat na kinokontrol ni Peterson ang sasakyang panghimpapawid. Maingat na huwag masyadong malapit sa mga kidlat. Nakakatakot ang magulong mga kulog na ito. Kahit na ang enerhiya sa kanilang paligid ay madaling mapunit ang mga ordinaryong magsasaka. Kahit na ang mga banal na Diyos ay hindi nang ahas na tumawid sa mga ito. Baka sila ay masunog. Seryosong sinabi ni Peterson kay Dustin. Habang pinagmamasdan nila ang magulong kulog sa di kalayuan. Kinabahan si Dustin habang maingat na tinitigan sila. Ngunit si Peterson ay isang avatar ng isang banal na Diyos pagkatapos ng lahat. Malalaman niya ang lahat ng uri ng panganib sa Sea of Chaos ng maaga. Kaya niya nakontrol ang airship at matagumpay na. Naiwasan ang mga ito. Sa daan, nasaksihan ni Dustin ang lahat ng uri ng kakaibang eksena na hindi niya maisip sa kanyang buhay. Nakaramdam siya ng matinding kilig kasabay ng kanyang takot. Ang airship ay patuloy na lumalim sa dagat ng Chaos. Ang dagat ng Chaos ay napakalaki at walang hangganan na tila walang oras at espasyo doon. Ang lahat ay tila walang limitasyon at hindi masusukat. Nakakakilabot ang pakiramdam na maiwang walang magawa sa espasyong iyon. Hindi alam kung kailan at saan matatapos ang paglalakbay. Habang naglalakbay si Dustin at ang dalawang matandang lalaki sa Sea of Chaos. Ang 3,000 malalaki at maliliit na universo ay nasasaksihan ng isang makasaysayang pangyayari. Kahit na ang mga banal na Diyos ay hindi kailanman nakitang darating ito. Ang kalidad ng mundo ng Divine Being ay biglang nagsimulang umunlad sa isang nakakagulat na bilis. Ang kulay ng space barrier sa Divine Being's world ay naging ginintoang. Kumikinang na may sagradong liwanag at napuno ng mataas na kalibre na batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Ang walang katapusang espiritual na enerhiya ay bumulwak sa mundo ng Divine Being. Ang batas ng kaayusan doon ay naging mas maunlad. Sa cosmos na kinabibilangan ng Divine Being's world. Lahat ng uri ng bihirang kayamanan sa kalikasan ay biglang lumitaw sa lahat ng dako. Na ginagawang madali itong makuha. Ang cultivation base ng lahat ng mga nilalang sa cosmos na iyon ay hindi maipaliwanag na tumaas din. Ang kalidad ng lahat ng bagay sa cosmos na iyon ay mabilis na bumubuti. Anong nangyayari dyan? Ano itong kakaibang phenomenon? Ang lahat ng mga banal na Diyos sa 3,000 malaki at maliit na universo ay naglagay ng kanilang espiritual na kahulugan upang siyasatin ang mga kahanga-hangang pagbabagong ito. Lumipas ang isang araw. Ang mundo ng Divine Being ay naging isang middle grade na mundo. Nakakamangha. Nasasaksihan natin ang pag-upgrade ng isang mundo. Ang Divine Gods exclaimed sa Sindeck. Lumipas ang 3 araw. Ang mundo ng Divine Being ay naging isang high-grade na mundo. Lahat ng mga banal na Diyos sa 3,000 malaki at maliit na universo ay namangha. Ito ay hindi kapani-paniwala. Ang mundo ay nag-upgrade. Ito ay isang kaganapan ng epikong kahalagahan. Mula sa simula ng kasaysayan. Hindi kailanman nagkaroon ng pag-upgrade sa mundo sa ating 3,000 malaki at maliliit na universo. Ngunit ngayon ay nasasaksihan namin ang isa sa aming sariling mga mata. Ang pag-upgrade ng isang mundo ay halos imposible. Ngunit ito ay talagang nangyayari sa ilalim ng aming mga ilong ngayon. Ang mga banal na Diyos ay umalangaw-ngaw. Napanood nila ang lahat ng mga pagbabago sa Divine Being's world ng buong pagkahumaling. 5 araw na naman ang lumipas. What the hell? Nasaan ang Divine Being's world? Hindi ko na ito maramdaman. Anong nangyari doon? Hindi ko rin maramdaman. Parang nawala bigla ang Divine Being's world. Naalarma ang mga banal na Diyos. Ang mundo ng Divine Being ay biglang wala kahit saan. Anong nangyayari? Nakakabaliw pa. Nagsimulang magpanik ang mga banal na Diyos.
Nabasa ko minsan ang isang sinaunang libro na nagsabi na ang pinakamataas na mundo at universo ay hindi maaaring makita. Kahit na ang mga banal na Diyos ay hindi kayang tuklasin ang mga ito. Ilang araw na ang nakalipas. Ang Divine Beings World ay na-upgrade sa isang high-grade na mundo. Gayunpaman, bigla itong nawala. Posible bang itinaas pa ito sa pinakamataas? Hindi makapaniwalang sabi ng isang banal na Diyos. Ano? Isang kataas-taasang mundo. Sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Lahat ng mga banal na Diyos ay nakaramdam ng lamig mula sa kanilang mga gulugod. Ang konsepto ng isang kataas-taasang mundo ay masyadong mapangahas na marinig kahit sa mga banal na Diyos. Imposible yan. Nabuhay ako ng 10 milyong taon. Hindi mabilang na beses na akong naglakbay at gumala sa Sea of Chaos. Nakakita na ako ng maraming high-grade na mundo at universo. Gayunpaman, ni minsan ay hindi ako nakatagpo ng isang pinakamataas. Ang mundo ng Divine Being ay medyo espesyal. Ngunit kabilang ito sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Paano magkakaroon ng pinakamataas na mundo sa 3,000 malaki at maliliit na universo? Hindi ako naniniwala. Isang pangalawang banal na Diyos ang nanunuya. Tama iyan. Matatanggap ko ang katotohanan na ang mundo ng Divine Being ay naisulong sa isang mataas na uri ng mundo. Bago ang mahusay na labanan. Mayroong ilang mga high-grade na mundo at universo sa 3,000 malaki at maliit na universo. Ngunit talagang imposible para sa mundo ng Divine Being na maging pinakamataas. Alam ng lahat na ang pinakamakapangyarihan at ang pinakanakakatakot na advanced na mga nilalang ay nakatira sa pinakamataas na mundo at universo. Kabilang sa mga ito ang mag-agarang dragon, tunay na phoenix, puting elepante, banal na pagong, at mga hayop na lumalamon sa langit. Gayunpaman, ang 8 sangay ng mga peregrino ay ang tanging nilalang sa mundo ng Divine Being. Sa kanila, ang mga mandirigma sa Heaven Immortal Realm ang pinakamakapangyarihan. Paano maa-upgrade ang ganitong mundo sa isang pinakamataas? Seryoso akong nagdududa. Ang ikatlong banal na Diyos ay malakas na nagpahayag ng kanyang opinyon. Halos lahat ng Divine Gods ay hindi naniniwala na ang Divine Beings World ay magiging isang Supreme World. Ang isang kataas-taasang mundo o universo ay masyadong sagrado at piling tao na inakala ng mga banal na Diyos na hindi ito umiiral. Sa tingin ko may mga pagbabago sa mundo ng Divine Being. Ilang mga espesyal na batas ang hamarang sa ating pangunawa. Well, iyon lang ang makatwirang paliwanag. Ang iba pang mga banal na Diyos ay tumango bilang pagsang-ayon. Sa oras na iyon, ang mundo ng Divine Being ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga banal na Diyos. Samantala, sa Sea of Chaos, ang airship ay patuloy na umahover pasulong. Magtatagal tayo bago makarating sa Celestial Cyan Kingdom. Maging matyaga, pagkatapos ng lahat, ang dagat ng Chaos ay napakalawak. Sabi ni Peterson kay Dustin. Nakuha ko. Tumango si Dustin. Noon lang. Boom! 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 Biglang may malakas na ingay sa unahan. Nakita ni Dustin ang ilang airship na tumatakbo palayo sa bilis ng kidlat. Mahigit 100 blood red airship ang humahabol sa kanila. Damn it! Pirates! Biglang sigaw ni Peterson. Agad niyang kinokontrol ang airship. Binago ang takbo nito, at minaniebra ito ng mabilis hanggat kaya niya. Buti na lang at hindi sila napansin ng mga blood red airship. Mga pirata, naguguluhang tanong ni Dustin. Oo, dahil maraming makapangyarihang nilalang, tulad ng mga banal na Diyos, ang dumadaan sa dagat ng Chaos. Maraming masasamang puwersa na dalubhasa sa pagnanakaw ng kanilang mga kayamanan. Maswerte kaming matagumpay na nakatakas mula sa kanila ngayon lang. Maingat na sabi ni Peterson. Makalipas ang ilang araw, isang malakas na dagandong ang biglang umalangaw-ngaw mula sa harapan. Pagkatapos, nakita nila ang isang bagyo sa dagat na lumalabas sa ibabaw ng dagat. Narinig nila ang tuloy-tuloy na malakas na kulog habang ito ay umuungol. Ang madilim na kalangitan ay patuloy na nagliliwanag sa pamamagitan ng mga kislap ng magulong mga kidlat. Ang galit na parang tsunami na alon ay patuloy na humahampas sa kanilang airship. Pagkatapos, nakita ang isang napakalaking halimaw. Nako!
Iyan ay isang mythical ferocious animal. Kinakain nito ang anumang nakikita at kayang lumunok ng universo sa isang lagop. Jive Who. Nanginginig ang boses ni Peterson habang sinusubukan niyang baguhin ang direksyon ng airship palayo sa mabangis na hayop. Swoosh! Biglang-bigla, sa pagkamangha ni Dustin, nilamon ng higanteng hayop ang lahat ng magulong kaguluhan. Kabilang ang bagyo, kulog, at kidlat ng buo. Nanginginig ang anit ni Dustin. Ang Sea of Chaos ay malinaw na puno ng panganib. Sa kabutihang palad, si Peterson ay nakaranas ng pag-iwas sa kanila ng maaga sa bawat oras. Isang araw, tingnan mo, may kalawakan sa unahan. Maghintay. Mayroong higit sa isang universo. Kahanga-hanga yan. Mayroong 12-dosenang mga universo sa unahan. Excited na bulalas ni Dustin. Ilang milya mula sa kanilang posisyon. 12-dosenang mga universo ang lumutang sa hangin sa Sea of Chaos. Huwag kang ang magulo. Ito ay normal. Maraming mga universo ang ipinanganak sa dagat ng Chaos. Ang 3,000 malaki at maliit na universo ay matatagpuan sa gilid ng dagat ng Chaos. Kung tutuklasan mo ang Sea of Chaos, makakatagpo ka ng maraming iba't ibang universo. Nakangiting sabi ni Hare. Nakita ko. Awkward na ngumiti si Dustin. Para siyang kababayan na hindi pa nakakapunta sa syudad. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang unang pagkakataon sa Sea of Chaos. Pagkatapos, gaya ng inaasahan, nakatagpo sila ng mas maraming universo. Karamihan sa mga universo ay pinagsama-sama sa mga grupo. Ang hindi mabilang na mga universo na ipinanganak sa parehong lugar ay umiral ng malapit sa isa't isa. Sila ay kahawig ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang mga universo na ito ay karaniwang ipinanganak sa mga grupo. At nakaayos na may kaugnayan sa isa't isa. Tinatawag silang mga komunidad ng universo. Ito ang pamantayang prinsipyo ng mga universo. Paliwanag ni Peterson kay Dustin. Hindi nagtagal. Napansin ni Dustin ang ilang universo na lumulutang sa Sea of Chaos na nag-iisa. Huwag kang lalapit o subukang pumasok sa mga malungkot na universo. Ang mga ito ay lubhang kakaiba at puno ng hindi kilalang mga panganib. Karamihan sa kanila ay itinuturing na ipinagbabawal sa Sea of Chaos. Tandaan mo yan. Sinabi ni Peterson na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha habang itinuturo ang mga nakahiwalay na universo na lumulutang sa dagat ng Chaos. Sige. Tumango si Dustin. Nakita niya ang maraming universo sa daan. Nagkaroon ng mababang grade at middle grade universe. Ang mga mababang uri ng universo ay matatagpuan sa lahat ng dako. Bagamat ang mga universo sa gitnang baitang ay medyo mas maliit sa bilang. Karaniwan pa rin silang nakikita. Mayroong tulad ng isa o dalawang middle grade na universo sa daan-daan o libo-libong universo. Gayunpaman, kakaunti lamang ang mga universo na may mataas na grado. Sa bawat 10,000 universo, mayroon lamang isang mataas na uri ng universo. Kaya, sila ay napakabihirang. Walang nakitang universe na may mataas na grado si Dustin habang tumitawid sa Sea of Chaos. Paminsan-minsan ay dinadala siya ni na Peterson at Hare sa ilang mababang antas o nasa gitnang grado na universo para huminto. Walang mga banal na Diyos sa mababang uri ng universo. Sa pangkalahatan, hinamak ng mga banal na Diyos ang pagpasok sa mababang uri ng universo. Sa makatuwid, sina Peterson, Hare at Dustin ay hindi magagapi sa mababang uri ng universo. Maaari silang manatili at maglakbay doon ng malaya. Gayunpaman, maraming mga katutubong banal na Diyos at yaong mula sa iba pang mga universo ang gumagala sa paligid ng mga nasa gitnang antas ng universo. Sa makatuwid, ang tatlo sa kanila ay kailangang panatilihin ang isang napakababang profile upang hindi maging sanhi ng hindi kinakailangang pansin. Kasabay nito, nagpunta si Peterson sa lahat ng dako upang magtanong tungkol sa Celestial Cyan Kingdom. Ito ang kanyang pangunahing dahilan sa pagtawid sa Sea of Chaos. Ang Celestial Cyan Kingdom ay isang mataas na uri ng universo. At ito ay napakalayo mula sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Kung gusto nilang makarating sa Celestial Cyan Kingdom, kailangan nilang magtanong sa paligid at alamin ito ng dahan-dahan. Sa wakas, nagbunga ang kanilang mga pagsisikap.
Hindi nagtagal. Naisip nila ang direksyon patungo sa eksaktong lokasyon ng Celestial Cyan Kingdom. Agad na nakontrol ni Peterson ang airship at tumungo sa direksyong iyon. Mayroong isang malakas na compass sa airship na maaaring tumpak na ipahiwatig ang direksyon sa dagat ng Chaos. Tingnan mo, maraming mga universo sa unahan. Hindi bababa sa 10,000 universo ang pinagsama-sama. Tila sila ay isang malaking komunidad ng universo. Kabilang sa mga ito, mayroong isang mataas na uri ng universo. Dapat ay ang Celestial Cyan Kingdom ang hinahanap natin. Napasigaw si Peterson sa gulat at pananabik. Sa wakas nasa Celestial Cyan Kingdom na tayo. Ang masasayang sigaw ay nagmula kay Peterson, Hare, at Dustin sa loob ng airship. Ang high-grade universe na iyon ay dapat ang Celestial Cyan Kingdom. Tama ba? Diretso tayong dumaong doon. Bilang tugon sa kanyang utos. Kinokontrol ni Peterson ang airship at lumipad sa kaharian. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang malaking plataporma sa loob ng magulong kawalan. Ang malakas na teleportation na enerhiya ay sumabog mula sa mataas na pinto sa platform paminsan-minsan. Iyon ang dapat na pasukan ng Celestial Cyan Kingdom. Ay lapag ko ang airship sa platform at pagkatapos ay sabay na tayong pumasok. Gayunpaman, hindi lamang ang Celestial Cyan Kingdom ay isang mataas na uri ng universo. Ngunit isang magulong sinaunang kaharian din. Hindi ito isang lakad sa parke upang makapasok. Laro muna tayo sa ngayon. Sabi ni Peterson. Dahil isa siyang avatar ng banal na Diyos. Marami siyang alaala at karanasan mula sa paggala sa dagat ng Chaos. Nang ligtas ng mailagay ang sasakyang panghimpapawid. Silang tatlo ay sabay na bumaba sa entablado. Kahit saan sila tumingin. Ang platform ay umaabot sa malayo at malawak na parang isang maliit na kontinente. Nakita nila ang isang siksikan na tao nang makarating sila. Mahigit 10 banal na Diyos ang tumayo bilang bantay sa magkabilang gilid ng matataas na pinto. Ang lahat ng mga nilalang ay pumila sa isang maayos na pila at dahan-daang sumulong upang tanggapin ang pagtatasa ng mga banal na Diyos. Ang ilan sa kanila ay pinayagang makapasok sa Celestial Cyan Kingdom. Habang ang ilan ay tinanggihan at mabilis na pinalayas. Parang napakahigpit ng assessment. Anong nangyayari? Sa pangkalahatan, hanggat ang mga nilalang mula sa ibang mga universo ay nagbabayad ng ilang partikular na bayarin. Papayagan silang pumasok sa isang mataas na uri ng universo at manatili sa loob ng isang yugto ng panahon. Hindi pa tayo nakarinig ng anumang uri ng pagtatasa ng kwalifikasyon. Ngunit ang pagtatasa bago ang aming mga mata ay sa paanuman ay hindi kapani-pani walang mahigpit. Kakaiba, halata sa mga mukha ni Peterson at Hare ang pagkalito. Maraming mga high-grade na universo ang pamilyar sa kanilang presensya kaya pamilyar sila sa mga patakaran. Magtatanong ako tungkol dito. Tumango si Peterson sa kanila at nag-iisa sa karamihan ng mga tao. Si Peterson ay may karanasan at makamundo. Kahit ako ay hindi ko kayang ikumpara sa kanya sa bagay na iyon. Isang pilit na ngiti ang nagpapalambot sa mga katangian ni Hare nang hawakan niya si Dustin upang tahimik na maghintay sa isang sulok. Hindi nagtagal ay naghiwalay ang mga tao sa kanilang harapan. Malaking balita. Ang gulat na ekspresyon ni Peterson ay lumala ng pangalawa habang siya ay nagtutulak sa karamihan. Nalilitong tumingin sina Hare at Dustin kay Peterson. Ang isang sinaunang panahong relic ay lumitaw sa dagat ng Chaos. Halos hingal na hingal ang boses ni Peterson sa kasabikan. Isang prehistoric relic. Naningkit ang mga mata ni Hare dahil sa pananabik. Maraming mga banal na Diyos ang nagpunta na upang galugarin ang sinaunang relikya. Nakakita sila ng isang magulong puno ng mundo doon. Dagdag pa ni Peterson sa kanilang pagkagulat. Isang magulong puno sa mundo. Paano ito posible? 3 magulong puno sa mundo ang sinasabing umiiral sa loob ng buong Sea of Chaos. Ang isa sa kanila ay talagang lumitaw. Walang alinlangan na lahat ng kataas-taasang nilalang sa Sea of Chaos ay mababaliw dito. Puro gulat ang makikita sa mukha ni Hare. Habang nakatitig siya na parang narinig lang niya ang pinaka-hindi kapani-paniwalang bagay sa mundo. Tama. Ang balitang ito ay dahan-dahan ngunit tiyak na kumakalat sa buong Sea of Chaos. Hindi pa katagal.
Maraming mga lugar ang nagpadala ng kanilang mga tao sa prehistoric relic upang nakawin ang magulong puno ng mundo para sa kanilang sarili. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang paggalugad, sa wakas ay nakumpirma nila na ang lokasyon ng magulong puno ng mundo ay nasa isang bagong silang na universo sa loob ng relic. Ang space barrier ng bagong panganak na universo ay mababang uri at napakarupok. Sa makatuwid, ang mga makapangyarihang nilalang ay hindi makakapasok dito. Kung hindi, ito ay madudurog. Bukod dito, ang magulong puno ng mundo ay hindi kapani-paniwalang matalino. Parang mas gusto nito ang mga batang nilalang. Maraming makapangyarihang mundo at universo sa Sea of Chaos ang nagre-recruit ng malaking bilang ng mga batang talento ngayon. Ipinapadala nila ang kanilang mga recruit sa relic upang makalapit sa magulong puno ng mundo. Paliwanag ni Peterson. Gayon din ang nangyayari sa Celestial Cyan Kingdom. Kamakailan ay nagsimula silang mag-recruit ng malaking bilang ng mga batang talento mula sa labas. Ipapatira nila sa kaharian ang mga na-recruit na talento at magiging isang mamamayan. Tulad ng alam mo, ang kaharian ay hindi lamang isang mataas na uri ng universo, ngunit isang magulong sinaunang kaharian din, na ginagawa itong napakaakit sa kanila. Maraming kabataang talento mula sa mababang antas, panggitnang baitang, at maging sa iba pang mataas na antas ng universo. Pumunta rito para sa isang panayam sa pag-asang makasali sa kaharian. Patuloy ni Peterson. Kaya nga, sa wakas ay naunawaan ni Naher at Dustin kung bakit ang malawak na platform ay puno ng mga tao. Lahat sila ay dumating para sa isang pakikipanayam. Hindi nakapagtataka. Ipinagmamalaki ng isang mataas na antas ng sinaunang kaharian tulad ng Celestial Cyan Kingdom ang mayamang espiritual na enerhiya, kumpletong batas ng kalikasan, at isang malaking bilang ng mga magic herb, at kayamanan sa teritoryo nito. Ang lahat ng mga pakinabang na maaaring gusto ng isang mandirigma para sa paglilinang ay narito para sa pagkuha. Dahil nagre-recruit lang sila ng mga batang talento, dumagsa sa kanila ang malaking bilang ng mga kabataan. Bukod dito, kapag nakapasok na sila, ipapadala sila sa prehistoric relic. Hindi mabilang na mga kayamanan at pagkakataon ang naghihintay lamang na matagpuan. Isang mabigat na buntong hininga ang lumabas sa mga baga ni Hare. Dustin, dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito. Higit sa ano pa man. Ito ay magiging isang magandang pagkakataon para sa iyo na tuklasin ang prehistoric relic. Sabay na napatingin sina Peterson at Hare kay Dustin. Ha? Sinasabi mo bang dapat akong makibahagi sa recruitment at magsikap na maging residente ng Celestial Cyan Kingdom? Mabuti ito, ngunit ang Fallen Immortal Cosmos ay mananatili bilang aking tanging tahanan. Sabi ni Dustin. Hindi mahalaga kung sasali ka sa Celestial Cyan Kingdom o hindi. Gayunpaman, ito ay isang bihirang pagkakataon upang tuklasin ang sinaunang panahong relic. Ang magulong puno ng mundo ay isang pinakamataas na kayamanan din. Walang ibang kayamanan ang mas mahalaga sa loob ng Sea of Chaos. Kung makukuha mo ang iyong mga kamay, kikita ka ng isang kapalaran. Napabuntong hininga si Peterson sa kanyang pagmamatigas. At saka, kung hindi ka sasali sa recruitment, hindi talaga tayo makakapasok sa Celestial Cyan Kingdom. Ang mga aplikante lamang ang pinapayagang makapasok sa kaharian ngayon. Kung hindi ka aakyat, kailangan nating bumalik, dagdag ni Peterson. Dahil sinasabi mo yan, susubukan ko. Nag-isip muna si Dustin bago pumayag. Magpapanggap kaming mga lingkod mo at susundan ka, sabi ni Peterson. Nang matapos na nila ang kanilang plano, humakbang pasulong si Dustin at sumali sa mahaba at snaking line para sa interview. Napakaraming tao ang naghihintay sa pila. Halos 3 araw nang naghihintay si Dustin sa pila. May natitira pang mga tao. It will be my turn soon. Pagtingin sa iilang tao sa harapan niya, napabuntong hininga si Dustin sa pag-asa. Sa totoo lang, medyo naiinip siya matapos maghintay sa pila ng ganito katagal. May pupuntahan pa, at magiging turn ko na. Maya-maya pa ini-interview na ang binata sa unahan ni Dustin.
Ang panayam ay isinagawa ng higit sa 100 mga banal na Diyos ng Celestial Cyan Kingdom upang magkaroon ng komprehensibong pagtatasa ng lakas ng binata at makita kung natugunan niya ang mga iniresetang kinakailangan. Pagkatapos sa sandaling iyon, out of nowhere, isang malakas na booming sound ang maririnig. Sa di kalayuan, ang malalakas na alon ng pagbabago-bago ng enerhiya ay nagmula sa Sea of Chaos, na umaakit sa atensyon ng lahat. Ano? Parang may darating na promising young talent. Maging ang mahigit 100 Divine God na namamahala sa recruitment ay napansin din ito at sabay na tumingin. Narito na ang Young Master ng Heavenly Flame Cosmos. Isang sigaw ang narinig mula sa kung saan darating ang bagong dating. Isang napakalaking airship, na may 7 kulay na mga layag. Ang nakita, napakalaki nito na nagliliwanag ng ilang milya sa paligid. Isang binata na nakaputi ang nakatayo sa busog ng barko, na may matalas na mata na parang agila. Mukhang napakabangis at makapangyarihan habang nasa likod ang kanyang mga kamay. 2 banal na Diyos ang nakatayo sa likuran niya. Isa sa kanyang kaliwa at isa sa kanyang kanan. Tila ang 2 banal na Diyos ay ang mga nasasakupan ng lalaking nakaputi. Siya ay talagang isang master sa divine realm. Batay sa kanyang vital energy fluctuation, siya ay wala pang 200 taong gulang. Nasa kanilang mga pamantayan ay itinuturing na bata. Siya ay nasa kanyang kabataan pa. Ngunit siya ay nasa banal na kaharian. Siya ay talagang makapangyarihan. Napaisip si Dustin. Habang siya mismo ay medyo nagulat. Nakakatawa ang daming basura dito. Kailangan ko bang makilahok sa panayam sa kaparehong linya ng mga kalunos-lunos na talunan na ito? Sobrang nakakainsulto sa akin. Mababa ang tingin ng lalaking nakaputi sa iba pang nasa entablado ng may paghamak. Huwag kang mag-alala, Young Master. Delusional lang sila. Alam nila sa loob-loob na hindi sila karapat-dapat at dumating dito na may pag-asa at pangarap lamang. Kahit na magtagumpay sila sa panayam at maging miyembro ng Celestial Cyan Cosmos, sila pa rin ang pinakamahinang link at madaling matanggal sa hinaharap. Bukod pa rito, kahit na mayroong lahat ng uri ng mga kayamanan at magagandang pagkakataon sa mga sinaunang panahong labi, ito ay lubhang mapanganib din. Hindi sila nagkakaroon ng pagkakataon at sila ay sumuko at umiyak sa kanilang pag-uwi, o mamatay sa pagsisikap na gawin ito, sa kanilang nakanganga na mga kahinaan. Sila ay walang iba kundi kumpe ng kanyen. Ikaw lang, Young Master, ang kwalipikadong mag-explore sa prehistoric relics at makuha pa ang magulong puno ng mundo. Isang banal na Diyos ang nag-hype up sa lalaking nakaputi. Pinupunan ng kanyang mga salita ng pambabala at matamis na usapan. Yes, you do make a point. And of course, I already knew that all along. Napangiti ang lalaking nakaputi at napabuntong hininga ng habag at pagkasuklam sa ibang mga aplikante. Abang mayabang. Masyado lang silang mayabang at mapagpakumbaba. Galit na galit ang karamihan. Ang lalaking nakaputi at ang kanyang mga nasasakupan ay naglakas loob na tawagin ang iba na basura sa harap ng lahat. Napakayabang nila. Gayunpaman, sa ilang sandali, walang nangahas na magsalita at tumawag sa kanila sa publiko. Masasabi ng lahat na ang lalaking nakaputi ay dapat may malakas at solidong background. Well, ang isang henyo ay maaaring panatilihin ang kanyang pagmamataas. Ang higit sa 100 mga banal na Diyos na namamahala sa pangangalap sa Celestial Cyan Kingdom ay uri ng paghanga sa lalaking nakaputi. Sa sandaling iyon, isang malakas na kalabog ang narinig. Mula sa malayo, isang sinaunang karwahe ang sumugod at lumapag sa entablado ng may kakilakilabot na puwersa na nagpayanig sa lupa. Ang ilang mas mahihinang nilalang na walang oras na umiwas dito ay tinamaan ng shockwaves at itinapon pabalik sa lugar. Nang makabawi sa pagkagulat, napansin nilang duguan ang ulo ng ilan sa kanila. Nandito na ang Young Master ng Mysterious Cosmos. Isang pangkat ng mga kawal na nakasuot ng buong baluti at mga sibat sa kamay ang unang sumugod sa karwahe. Lahat sila ay mga master sa Heaven Immortal Realm. Nang makumplito ng mga sundalo ang kanilang pormasayon para bigyang daan ang kanilang Panginoon. Dahan-dahang bumaba sa kalisya ang isang binata na nakasuot ng itim na damit. Puno ng pagsuwi at pagmamataas ang kanyang mga mata.
Ni hindi man lang siya tumingin kahit kanino. 3 banal na Diyos ang sumunod sa kanya at binantayan siya. Ang binatang ito na nakasuot ng itim na damit ay may lakas ng Divine Realm. Ang mahigit 12 Divine God na namamahala sa recruitment sa Celestial Cyan Cosmos ay tumango at nasiyahan sa lakas ng binatang nakaitim. Narito ang prinsesa mula sa Nine Nether Cosmos. Isa pang malakas na anunsyo ang narinig. Perfectly on cue. Isang luxury sedan. Bahagyang mas malaki kaysa sa isang regular na limousine ang lumipad at lumapag din sa platform. Lumabas ang isang magandang babae na nakatikip ang mukha na may belo. Kasunod ang 12 matandang babae. Biglang bumuhos ang mga bulaklak ng napakalakas at ang buong lugar ay nilamon ng mapang-akit na halimuyak. Halos lahat ng lalaki sa entablado ay nakatutok ang mga mata sa dalaga at hindi makatingin sa ganoong kagandahan. Ang pagbabago-bago ng enerhiya ng babaeng ito ay nagpakita na isa rin siyang master sa Divine Realm. Muli, tulad ng iba na nauna sa kanya, siya ay sinamahan ng 2 banal na Diyos. Sa pagkakataong ito, ang mga banal na Diyos ay matatandang babae. Ang ilan pang namumukod tanging mga kabataang talento. Lahat ay mayabang at mapagmataas. Ay sunod-sunod na dumating. Bukod dito, pinatay pa nga ng ilang bastos na magsasaka ang ilang tao sa sandaling sila ay dumating sa plataporma. Ang maayos na kapaligiran sa entablado ay naiwan ngayon sa kaguluhan dahil sa pagdating ng nakasisilaw na mga kabataang talento. Na marami sa kanila ay nanggaling sa malayo. Nagkagulo ang mga tao. Haha, not bad. Sa wakas, dumating na ang isang grupo ng mga dekalidad na young talents. Kakaiba, mukhang napagkasundoan ng mga high-quality young talents na ito na halos sabay-sabay na dumating. Hindi na ako magtataka kung magdesisyon pa sila noon pa lang. Kung sino ang mauuna, pangalawa, at iba pa. Oo, mahigit 10 araw na kami dito para sa recruitment. Bagamat marami na rin akong na-recruit na mga batang talento. Ang talagang nagpapasaya sa akin ay itong pinakabagong grupo ng mga dating ngayon. Mukhang mas maganda ang antas at kalidad nila kaysa sa mga maagang dumating. Ang mga banal na Diyos na namamahala sa pangangalap ay lahat ay nagpakita ng pagpapahalaga at tumango sa isa't isa ng may kasiyahan. Kumalma kayong lahat, pumila kayo at ituloy ang recruitment. Ang banal na Diyos na namamahala sa pangkalahatang pangangalap, na tila ang pinuno ng pangkat, ay sumigaw sa karamihan. Bilang tugon, nagsimulang tumira ang ingay sa entablado. Well, it's my turn. Lumakad si Dustin patungo sa mga banal na Diyos na namamahala sa pangangalap. Handang simulan ang kanyang pakikipanayam. Si Peterson ang Daoist ancestor at Hera ay nagpanggap na mga subordinate ni Dustin at sumunod na malapit sa kanyang likuran. Tiwala si Dustin sa sarili niyang lakas at siguradong makakapasa siya sa interview. Gayunpaman, ang mga bagay ay lumampas sa kanyang inaasahan. Biglang lumapit kay Dustin ang binata na nakaitim na roba at pinagsabihan ito ng malamig at iritadong mga mata. Fuck off! Ang binatang ito ay ang Young Master ng Mysterious Cosmos. Ang 3 banal na Diyos at isang malaking grupo ng mga tao na may natatanging baluti ay sumunod ng malapit sa kanilang likuran. Hinigpitin ang kanilang pagkakahawak sa mga sibat sa kanilang mga kamay, na naghanda para sa anumang mangyayari sa sandaling iyon. You are just a piece of trash. Bakit ka nandito? Umalis ka sa harapan ko at umalis ka sa paningin ko. Umakyat din ang lalaking nakaputi. Ang Young Master ng Heavenly Flame Cosmos. At tinitigan si Dustin mula ulo hanggang paa. Hindi nagtagal. 12 pang kabataang talent na kara-rating lang ang lumapit at pinalibutan si Dustin. Lahat sila ay mayabang, agresibo at sobrang kumpiyansa. Malinaw. Ang mga batang talentong ito ay hindi sanay na maghintay at nais na putulin ang linya. Nadama nilang lahat na dapat silang makapanayam bago ang isang basura tulad ni Dustin. Haha, the more talented a genius is, the more domineering and unreasonable he becomes. Well, that's not uncommon. Sa mundo ng mga mandirigma at martial arts, walang fixed rule. Kung sino ang may pinakamalaking kamao ang magdedesisyon ng rule. Ang mga banal na Diyos na namamahala sa pangangalap ay hindi man lang nakialam. Paimpol nilang pinanood ang eksenang inilalahad ng may katuwaan.
Basura, umalis ka na dito. Yun ay kung gusto mo pang mabuhay. Tinitigan ng mga batang henyo si Dustin na may pananakot. Nangingibabaw at mapanghusgang mga mata. Noong panahong iyon, nawala ang galit ni Dustin. Namumula ang kanyang mukha habang ang galit sa loob niya ay pahirap ng pigilin. Ang mga spoiled brats na ito ay nababaliw na sa kanilang hindi kinakailangang grand entrance. Ngayon ay nagkaroon na sila ng lakas ng loob na guluhin siya dahil lang sa pakiramdam nila ay napaka-pribilehiyo nila. Damn these punk-ass jerks. Ilang araw na akong naghihintay sa pila. Hindi madali para sa akin na makuha ang aking pagkakataon at walang paraan na ibibigay ko ito ng ganoon na lamang. Ang mga arrogant na ito ay tahasang gustong pumila sa sandaling dumating sila. Huwag mo akong itulak. Biglang nanlamig ang mga mata ni Dustin. Galit din ang ibang nilalang sa entablado. Lalo na ang mga ilang araw nang nakapila. Gayunpaman, walang naglakas loob na gumawa ng tunog. Pabayaan ang makipagtalo at ipagtanggol ang kanyang pwesto. Dustin, tiisin mo na lang. We are too weak. Let them have their way for now. Nasa Heaven Immortal Realm lang kaming tatlo. Hindi natin sila matatalo. Palihim na sinabi ni Peterson kay Dustin sa pamamagitan ng kanilang telepathic link. Nahihirapan akong tiisin ang ganitong klaseng kalokohan. This is not right. It's against my will. Sagot ni Dustin na nakatayo pa rin at nagngangalit ang mga ngipin habang nakatitig sa mga mayayabang na batang aplikante. I don't want to waste my time with this. Patayin mo itong basura. Malamig at biglang sabi ng Young Master ng Mysterious Cosmos. Kung gusto mo, Young Master. Sagot ng isang banal na Diyos sa tabi niya. Na iniunat ang isang daliri at idiniin ito patungo kay Dustin. Boom! Ang napakalaking banal na liwanag ay sumabog mula sa kanyang daliri at dumating kay Dustin. Dustin, tumakbo ka. Sabay na umungol sina Peterson at Hare. Tumigil ka. Ang mga batang henyo ay pinapayagan na makipaglaban at makipagkompetensya sa isa't isa. Gayunpaman, ayon sa mga alituntunin, ang mga matatanda at mga banal na Diyos ay hindi kwalipikado at sa makatuwid ay hindi pinapayagan na makipaglaban. O kahit nahawakan ang mga kabataan. Kung hindi, gaano man karami ang mga talento. Hindi sapat ang mga ito para patayin ng mga Diyos. Isang banal na Diyos na namamahala sa pangangalap ang pumasok sa pagitan ng umaataking banal na Diyos at ni Dustin. Ang Divine God sa Mysterious Cosmos ay walang choice kundi bawiin ang kanyang daliri ng may pag-aatubili. Salamat sa Diyos, sa kabutihang palad. May ganoong tuntunin sa Celestial Cyan Kingdom. Nakahinga ng maluwag sina Peterson at Hare. Pinunasan ng pawis sa kanilang mga kilay. Humph! Hindi natin kailangan ng banal na Diyos para harapin ang ganitong bulok na basura. Halika at tagteren ang basurang ito bilang meat paste. Ngumuso ang Young Master ng Yellow Cosmos. Isipin mong tapos na, Young Master. Halos hindi lumabas ang mga salita sa bibig ng binata nang ang daan-daang Heavenly Immortal Realm Warrior sa likod niya ay sumugod patungo sa Dustin ng magkasabay. Na ang tanging layunin ay guluhin siya. I've had enough of this shit. You want a showdown? I'll give you a fucking showdown. Kaagad, ang isang pagpatay na hangarin ay sumikat sa dibdib ni Dustin habang ikinakaway niya ang kanyang kamay. Boom! Isang maringal na aura ng espada. Tulad ng isang higanteng haligi. Ang bumalot sa buong recruitment area. Ito ang sword aura na nagsama ng 100,000,000 atake ng espada sa isang strike. Sa katunayan, naabot na ni Dustin ang antas ng pag-concentrate ng enerhiya ng 150,000,000 pag-atake ng espada sa isa. Ngunit hindi niya naramdaman ang pangangailangang gamitin ang buong lakas nito. Puff! 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 Saan man pumunta ang sword aura. Ang mga sundalo sa Heavenly Immortal Realm na nagmamadali ay sumabog at nagkapira-piraso. Sa isang iglap lang, napatay na lahat ang daan-daang subordinate ng Young Master. Nagkalat ang dugo, laman at buto kung saan-saan. Ang ilan sa mga dugo ay tumalsik pa sa mga mukha ng mga naroon upang makita ito. Mga banal na Diyos, mga aplikante, at mga manunood. Sobrang madyugo at madyugo ang eksena. Wow! Nagulat ang lahat sa kaibuturan.
sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay. Nagawa ni Dustin na pumatay ng daan-daang mandirigma sa Heaven Immortal Realm sa isang segundo. Kahit na ang isang Divine Realm Master ay hindi kilala na may ganoong kakayahan at antas ng kapangyarihan. It turns out this young man is beyond amazing. It has been hiding his actual strength. Ang mga banal na Diyos na namamahala sa panayam ay parehong nagulat at nasiyahan. Dustin, naging makapangyarihan ka. Parehong nagulat sina Peterson at Hare sa napakagandang tanawin ng lakas ni Dustin. 100 million sword attacks in one. This is so awesome. Malinaw na nasisiyahan si Dustin sa kanyang mga kakayahan. You dumb bastard. How dare you? Ang batang master ng Mysterious Cosmos ay umungal habang daan-daang kanyang mga nasasakupan ang napatay sa harap ng kanyang mga mata sa isang malakas na hampas lamang. Ang tatlong banal na Diyos sa likod niya ay hindi napigil ang ilabas ang kanilang layunin sa pagpatay. Gayunpaman, mayroong mahigpit na tuntunin sa Celestial Cyan Kingdom na nagbabawal sa mga banal na Diyos na gumawa ng kamay sa mga batang talento. Alam ng tatlong banal na Diyos kung gaano kalakas ang kaharian. Kaya hindi sila nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na pagkilos. Pagbabayaran mo ito. Ako mismo ang papatay sayo. Nagmamadaling humakbang pasulong ang Young Master ng Mysterious Cosmos at buong lakas niyang inatake si Dustin. Habang sumusugod siya, inilabas niya ang kanyang palad. Ang kanyang palad ay lumitaw bilang makalupang dilaw sa kabuuan. At ilang dilaw na multo ng dragon ang nakabalot dito. Ang kasanayang ito ay itinuturing na hindi magagapi. Sa entablado, karamihan sa mga magsasaka na ang mga base ng paglilinang ay nasa ibaba o sa parehong antas ng mga immortal sa langit ay napilitang lumuhod dahil sa pressure na idinulot nito. Whoosh! Hinabol ng malaking palad si Dustin sa sobrang bilis. Biglang nasalo at hinayla ng malaking palad ang espasyo sa paligid ni Dustin. Naging madiin ang espasyo habang patuloy na bumubulwak ang puwersa mula sa palad. Bilang isang mandirigma sa Divine Realm. Talagang kahanga-hanga ang Young Master. Natatakot ka na ba? Huli na para humingi ng awa. Patuloy na kinukot siya ng Young Master si Dustin. Sa pag-aakalang maaari niya itong patayin sa isang iglap. Ang malaking palad na nakakuyom sa espasyo ay malapit na itong basagin kasama si Dustin. Dustin, may gawin ka. Parehong natakot sina Peterson at Hare sa eksenang nabuo sa harap nila. Pareho silang immortal sa langit. At sa gayon ay wala silang magagawa para iligtas si Dustin. Ngumisi si Dustin na parang wala sa panganib. I hate to disappoint you but it'll take more than this to kill me. Sa pinaka-critical na sandali, umungal si Dustin. Naglabas ng isang divine level na mahabang espada. At nilaslas ito. Kaagad pagkatapos, 150 milyong atake ng espada ang pinagsama sa isa. Isang parang bundok na aura ng espada ang palm unit sa magulong kawalan at pumutok. Kasabay nito, nagmamadaling inactivate ni Dustin ang Reincarnation Token. Gamit ang teleportation function ng token at ang kanyang kasalukuyang spatial power. Agad siyang nawala sa kinatatayuan niya. Swoosh! Lahat ng nanunood ay tumingin sa kaliwat kanan upang makita kung saan siya lilito. Maging ang Young Master ay nagulat dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon si Dustin ng isang magulong magic treasure tulad ng Reincarnation Token na kahit isang Divine Realm Master ay hindi makakapigil. Sa kapangyarihan nito, bumagsak. Muling lumitaw si Dustin sa harap ng Young Master at binangga ang kanyang napakalaking aura ng espada sa malaking palad. Ang aura ng espada at ang palad ay pumutok ng sparks at kalaunan ay sumabog. Ang epekto ay nagpadala sa parehong mga mandirigma na lumipad sa magkabilang panig. Pagkalapag, nanlaki ang mga mata ng Young Master. Basta, how dare you hurt me? Galit na sigaw niya. Malinis na naputol ang kalahati ng palad niya. At bumulwak ang dugo at tumulo ng malakas. How? Bakit ka galit sa akin? Hindi ba ikaw ang unang umatake sa akin? Sabi ni Dustin sa sarcastic na tono. Nagulat ang lahat sa entablado sa kinalabasan. Kahit na ang mga banal na Diyos na nanunood ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Pagkatapos ng lahat, si Dustin ay isa lamang Heaven Immortal na nakipagpalitan ng suntok sa isang Divine Realm Master.
At nauwi sa pagiging nakatayo. Tumatawa at nakatingin sa kalaban. Haha, pambihirang henyo talaga ang lalaking ito. Ang mga banal na Diyos na namamahala sa recruitment ay tumango bilang pagsang-ayon sa katapangan ni Dustin. To top it all, napakabata ng lalaking ito. Wala pa siyang 30 taong gulang. Isang banal na Diyos mula sa Celestial Cyan Kingdom ang sumigaw sa pagkamangha. Tama ka, wala pang paraan na 30 na siya. Paninindigan ng isa pang banal na Diyos. Haha, tapos na ayos na. Binata, hindi mo kailangang pagurin ang iyong sarili. Nakapasa ka sa aming pagsusulit. Maaari ka na ngayong direktang pumasok sa Celestial Cyan Kingdom. Tanggapin ang token na ito bilang patunay ng iyong pagkakakilanlan. Isang Divine God na namamahala sa recruitment ang naghagis ng Cyan token kay Dustin. Hindi ka panipaniwala. Galit na galit ang Young Master ng Mysterious Cosmos lalong gusto niyang patayin si Dustin. Gayunpaman, dahil ang mga banal na Diyos na namamahala sa recruitment ay nakagawa na ng kanilang desisyon. Hindi na siya naglakas loob na salakayin muli si Dustin at nilamon na lamang ang kanyang kahihiyan. Ang Celestial Cyan Kingdom ay isang magulong sinaunang kaharian na may medyo matibay na pundasyon. Kahit na siya ang Young Master ng Mysterious Cosmos at may dalawang malakas na Divine God bilang personal bodyguards. Walang paraan na siya ay kumilos ng pabigla-bigla sa harap nila. Maraming salamat, mahal na mga Ginoo. Mabilis na kinuha ni Dustin ang token at humarap sa kanila habang nakakuyom ang kanyang mga kamay para ipahayag ang kanyang pasasalamat. Sige, tara na, walang pag-aalinlangan. Agad na naglakad si Dustin patungo sa pinto kasama sina Peterson at Hare. Just wait and see. You imbecile. I won't let you have your way. Ang sabi ng Young Master sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Nanlilisik ang tingin kay Dustin na may nakamamatay na tingin. Oh, hindi ka sang-ayon sa desisyon nila. Well, I guess hihintayin na lang kita doon. Mas mabuting huwag mo na akong paghintayin ng matagal. Sa isang mahinang mapanuksong ngiti, nawala si Dustin sa mataas na pinto. Damang lalaking iyon. Paano niya nakawin ang kulog ko? Naging tawanan at tontungan niya ako para ipakita niya ang kanyang kakayahan. Tiyak na tatandaan ko ito. Hahabulin ko siya at papatayin. Namula ang mukha ng Young Master sa galit. Young Master, huminahon ka. Isa lang siyang Heaven Immortal. Kailangan muna nating pumasok sa Celestial Cyan Kingdom. Kapag nakapasok na tayo, magkakaroon tayo ng maraming pagkakataon para patayin siya. Hindi mo kailangang mag-alala. Mahinang nagsalita ang isang banal na Diyos sa tabi niya. Tama ka. Kailangan muna nating pumasok sa kaharian. Ang sabi ng Young Master sabay tango. Pilit pa ring pinipigilan ang kanyang galit. Sa parehong sandali, sina Dustin, Peterson, at Hare ay nakapasok na sa Celestial Cyan Kingdom. Namangha sila nang makita ang isang walang hangganang universo. Bagamat tinawag ang lugar na ito bilang isang kaharian. Talagang tinutukoy nito ang buong malawak na universo na kinalalagyan ng kaharian. Tatawagin din dito ng mga tao ang Celestial Cyan Cosmos. Hindi mabilang na mga bituin at mundo ang tumanggap sa kanila. Ipinagmamalaki nito ang isang malalim na pakiramdam ng mga pagbabago. Napakadaling sabihin na ang kaharian ay may napakahabang kasaysayan. Ang bawat pulgada ng sansinukob ay napuno ng isang malawak at mahiwagang batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Sa ganitong uri ng kapaligiran, ang mga kaluluwa at pag-iisip ng mga tao ay naiiba ang pagkaunawa sa mga bagay. Lahat ay may pakiramdam na sila ay naliliwanagan. Bukod dito, ang espiritual na enerhiya na dumadaloy sa universo ay napakayaman. Kalahati. Mayroon ding isang espesyal na uri ng enerhiya na umiiral dito na mas advanced kaysa sa espiritual na enerhiya ang magulong enerhiya. Ang mga butil ng magulong enerhiya ay lumulutang sa universo at nagiging mga dilaw na gas. Ang saganang uri ng enerhiya. Napabulala sina Peterson at Hare nang maramdaman nila ang magulong enerhiya sa kanilang paligid. What's happening? I've been trying to absorb the chaotic energy since we got here. But I keep on failing. Paulit-ulit na sinubukan ni Dustin na i-absorb ang magulong enerhiya ngunit nabigo ito. This greedy guy.
You are not a divine god. Kaya syempre hindi mo maabsorb ang chaotic energy. Tanging ang mga banal na Diyos lamang ang makakatanggap at makapagpapadalisay nito. Ipinaliwanag ni Peterson. Nakita ko, medyo nadismaya si Dustin nang marinig ang sagot. Sa ngayon, bakit hindi tayo mamasyal? Iminungkahi ni Peterson. Nagtagal ang tatlo at naglakad-lakad sa Celestial Cyan Kingdom. May identity token si Dustin na nagpapahintulot sa kanya na malayang pumasok at lumabas sa anumang mundo at bituin sa universo. Higit pa rito, hindi magiging mahirap na gumala sa paligid dahil mayroon siyang reincarnation token na maaaring dalhin siya kahit saan. Basta may naiisip siyang patutunguhan. Maabot niya ito sa isang iglap. Sandali lang. Ito ba, halos hindi nagsalubong ang mga kilay ni Peterson. Itong pamilyar na aura. Hindi ako maaaring magkamali. Sa tingin ko ay nararamdaman ko ang aura ng aking katawan. Biglang napatalon si Peterson dahil sa excitement habang nanginginig ang boses. Talagang sigurado ka ba? Tuwang-tuwa sina Dustin at Hare sa balita. Pagkatapos ng lahat, silang tatlo ay tumawid sa Sea of Chaos. At nagmula sa 3,000 malalaki at maliliit na universo hanggang sa Celestial Cyan Kingdom. Na may pangunahing layunin na mahanap ang tunay na katawan ni Peterson. Ngayon, malaki ang posibilidad na mahahanap niya ito sa lalong madaling panahon. Dapat nasa Long River World ang tunay kong katawan. Kapag malapit na ang avatar ko sa tunay kong katawan, madadami na tayo. Gamit ang kanyang isip, dinala ni Peterson sina Dustin at Hare sa isang maunlad na mundo. Peterson, ngayong naramdaman mo na ang pag-iral ng tunay mong katawan. Dapat alam na ng tunay mong katawan na malapit na ang avatar mo. Di ba? Tanong ni Hare. Oo, tumanggaw si Peterson. Gayunpaman, nang maglibot silang tatlo sa Long River World ng isang buong araw, wala silang nakitang bakas ng tunay na katawan ni Peterson. Bagamat sigurado siyang nasa mundong iyon ang tunay niyang katawan, hindi niya alam ang eksaktong lokasyon. Sa kasamaang palad, hindi pa rin lumilitaw ang kanyang tunay na katawan. Kakaiba talaga, Master. Normally, kapag naramdaman na ng tunay mong katawan ang pagdating ng avatar mo, siguradong lalabas siya para salubungin ka. Isang araw na tayo dito. Wala pa rin kaming ideya kung nasaan ang tunay mong katawan. Hindi maiwasang magtaka ni Dustin. Sa tingin ko baka may mali sa totoong katawan ko. Maingat na sabi ni Peterson habang dumilim ang mukha. Peterson, nang humiwalay ka sa iyong tunay na katawan, siya ay isang katamtamang antas na banal na Diyos. Kahit nasa Celestial Cyan Kingdom, maaari pa rin siyang ituring na makapangyarihan. Hindi ko akalain na may nangyaring masama sa tunay mong katawan. Marahil ang iyong tunay na katawan ay nililinang ang ilang lihim na kasanayan sa pag-iisa. Kung gayon ang iyong tunay na katawan ay hindi maaaring lumabas upang salubungin ka kahit na naramdaman niya ang pagdating ng iyong avatar. Lalo na sa pinaka-critical na sandali. Haka-haka ni Hare. I can't rule out that possibility. But I really feel that something is off. Nag-aalalang sabi ni Peterson at kumunat ang noo. Samantala, sa enigmatic sect ng Long River World, may nakadama ng pagdating ni Peterson ang Daoist Ancestor. Ang enigmatic sect ay isa sa 5 pinakamakapangyarihang sekta sa Celestial Cyan Kingdom. Maraming makapangyarihang mandirigma ang nilinang sa pag-iisa sa punong tanggapan ng enigmatic sect. Mayroon ding ilang divine vital energy na mga kristal na mina na may purong aura. At banal na liwanag na pumailan lang sa kalangitan. Armado rin ito ng maraming mahiwagang hanay ng mga paghihigpit, na bumuo ng isang malakas na sistema ng pagtatanggol. Sa oras na iyon, sa isa sa mga lihim na silid, may nagmulat ng kanyang mga mata. Ano, Peterson? Bakit ko naramdaman ang aura niya ngayon? Napakalakas at buhay. Anong nangyayari? Pinigilan ko ang kanyang katawan at ikinulong siya sa pinakamataas na bilangguan ng seguridad. Imposibleng makatakas siya. Isang lalaking naka-cross-legged sa secret room ang biglang nagmulat ng mata at bumulong sa sarili. Siya ay isang matangkad na lalaki na may malakas na kilos. Malapad ang kanyang noo, at mahaba ang kanyang buhok.
Naglabas siya ng masiglang aura na ang bahagyang pag-iwas nito ay magiging sanhi ng pagsabog ng espasyo sa kanyang harapan. Noon, nailabas na niya ang kanyang espiritual na pakiramdam sa malayo at alam na niya ang lokasyon ng avatar ni Peterson. Ito pala ay isang avatar ni Peterson. Ang avatar na ito ay kararating lang sa Celestial Cyan Kingdom. Oh, nakikita ko, nandito siya para hanapin ang tunay niyang katawan. Bulong ng malakas na lalaki sa kanyang sarili habang kinukusot ang kanyang mga daliri. Talagang natatandaan ko ang palihim kong pag-atake noong nakaraang pagkakataon na lubhang nakapinsala sa kanyang espiritual na kaluluwa. Sa paglipas ng mga taon, ang lahat ng kanyang mga pandama ay naisara ng sarado, ngunit hindi siya ganap na patay. Sinubukan ko ang lahat ng paraan upang buhayin ang kanyang espiritual na kaluluwa. Upang makuha ko ang lihim na gusto ko mula sa kanya. Gayunpaman, walang gumana. Ngayon, isa sa kanyang mga avatar ang dumating sa kanya. Haha, ito lang ang pagkakataon ko. Kung isinama ang tunay na katawan ni Peterson at ang kanyang avatar, maaaring ma-activate ang kanyang espiritual na kaluluwa. Kapag nangyari iyon, magkakaroon ako ng libo-libong paraan para makuha ang sikretong gusto ko kay Peterson. Sa secret room, biglang humagalpak ng tawa ang lalaking nakastrapang. Tumayo siya, humakbang pasulong, at nawala sa di kalayuan. Sa oras na iyon, si Peterson ang Daoist ancestor, Dustin, at Hare, ay gumagala ng walang layunin sa Long River World. Teka, ikaw ang avatar ni Peterson. Ang dati kong kaibigan. Hindi ba? Isang matangkad na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang biglang lumitaw mula sa kawalan at itinuro si Peterson ang Daoist ancestor na may gulat at saya. Ano? Sino ka? Natigilan si Peterson. Gulat ding napatingin sina Dustin at Hare sa medyo may edad na. Napakakapangyarihan ng lalaking ito. Napaisip si Dustin nang maramdaman niya ang aura ng medyo may edad na. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay nakatayo pa rin sa lahat ng uri ng mga batas ng kalikasan na nakapaligid sa kanya. Ang kawalan ng laman at ang espasyo at oras ay patuloy na nagbabago saan man siya dumaan. Sa sandaling lumitaw siya, naglabas siya ng nakakatakot na aura na yumanig sa lupa. Haha, ikaw talaga ang avatar ni Peterson. Best body ko. Body. Ito ay talagang matigas. Marami na tayong mga pinagdaanan at pagsubok. Nako, pasensya na talaga sa nangyari. Ang strapong na lalaki ay dumating sa avatar ni Peterson ang Daoist ancestor na may malaking sigasig na parang nakita niya ang kanyang kapatid na matagal nang nawala. Mainit niyang tinapik ang balikat ni Peterson the Daoist ancestor. Paumanhin. Ngunit isa akong avatar at hindi pamilyar sa iyo. Alam mo ba ang tunay kong katawan? Maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan siya ngayon? Nang marinig ni Peterson ang mga salita ng strapong na lalaki, siya ay bahagyang nalito. Halika, Peterson. Punta tayo sa aking palasyo at uminom ng isang tasa ng tsaa. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, tumawa ang lalaking nakastrapang. Pagkatapos, isang misteryosong kapangyarihan ng teleportasyon ang bumalot sa kanilang tatlo. Biglang nagbago ang kanilang lokasyon. Sa sumunod na sandali, natagpuan ni Peterson ang Daoist ancestor, Hare, at Dustin ang kanilang mga sarili sa isang maluwag at engranding palasyo. Sa palasyo, ang malaking bilang ng mga alilang babae sa Heavenly Immortal Realm ay nagtimpla sa kanila. Nagpapaypay sa kanila, nagpatugtog ng musika at iba pa. Pagkatapos, nakita nila ang matipunong lalaki na nakaupo sa isang napakalaking ginintoang trono na nakahover sa hangin sa gitna ng palasyo. Sa paligid ng ginintoang trono ay nakatayo ang isang dosenang matapat na gwardya. At lahat sila ay nasa Divine Realm. Ang mga taong ito ay napakalakas. Napaisip si Dustin. Hindi nagtagal. Inayos ng mga alilang babae ang mga upuan at nagsali ng tsaa para sa kanilang tatlo. Ang tsaa ay gawa sa mamahaling magic herbs. Peterson. Noon, ang iyong tunay na katawan ay dumating sa Celestial Cyan Kingdom at hindi sinasadyang nakipagkaibigan sa akin. Ginalugad namin ang Sea of Chaos. Binagtas ang maraming mundo. At tinahak pa namin ang ilan sa mga pinaka-primitive na lugar. Noon,
Magkabalikat ang laban namin. At magkadikit kami for better or worse. Sa kasamaang palad, may masamang nangyari, sa gitna ng isa naming paggalugad. Hindi sinasadyang nakapasok kami sa isang ipinagbabawal na lugar. Sa mundong iyon, si Peterson ay tinambangan. Siya ay malubhang nasugatan at halos nawala ang lahat ng kanyang orihinal na espiritual na enerhiya ng kaluluwa. Simula noon, nawala na siya ng malay. Kinailangan kong ibalik siya sa Celestial Cyan Kingdom at selyuhan siya sa pag-asa na ang kanyang espiritual na kaluluwa ay gagaling balang araw. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang panahon, hindi pa rin bumuti si Peterson. Nako, hindi ko na alam kung ano pa ang magagawa ko para sa kanya. Huminga ng malalim ang nakatali na matandang lalaki at nagsalita na parang sinsero. Nabulunan ng hikbi ang lalaking nakastrapong na parang nababalot ng emosyon. Tila nalungkot siya nang subukang alalahanin ang nakaraan. Posible kayang may malalim na pagkakaibigan ang lalaking ito sa tunay kong katawan. Napaisip si Peterson habang nagsimulang maniwala sa sinabi ng lalaki. Kung tutuusin, taos-puso ang tunog ng lalaki. At tila may kahulugan ang kanyang kwento. Sa paglipas ng mga taon, inilaan ko ang lahat ng aking oras at pagsisikap upang iligtas ka. Kahit na gumastos ako ng maraming pera. Ngunit walang gumana. Pero ngayon, may pag-asa, Peterson. Kapag ang iyong avatar ay sumama sa iyong tunay na katawan, ang iyong tunay na katawan ay maaaring magising sa wakas. Alam mo, ang iyong avatar ay naglalaman ng isang bahagi ng espiritual na kaluluwa ng iyong tunay na katawan. Hanggat pinupuno mo ang bahaging ito ng iyong espiritual na kaluluwa, kasama ng malaking bilang ng mga kayamanan mula sa langit at lupa, posibleng magising ang iyong tunay na katawan. Nanginginig sa excitement ang boses ng lalaki. Kung talagang magising ang tunay kong katawan, marami akong dapat pasalamatan. Sir, masayang sabi ni Peterson. My name is Tigmo. Please don't address me so ceremoniously. We used to treat each other like brothers. Nakangiting sabi ng lalaki. Sige, nasaan ang tunay kong katawan? Peterson ay hindi makapaghintay upang makita ang kanyang tunay na katawan. Huwag kang mag-alala, pinuprotektahan ko ito ng mabuti. Sabi ni Tig. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang kamay at humawak sa hangin. Out of nowhere, isang mahabang pulang kabaong ang lumitaw sa harap ng lahat. Bang! Ang takip ng kabaong ay automatikong nagbubukas. At ang maningning na banal na ningning ang nagpapaliwanag sa buong palasyo. Oh my God! Ito talaga ang tunay kong katawan. Tumingin si Peterson sa kabaong at nakita ang kanyang tunay na katawan na payapang nakahiga sa loob. Katulad niya ang hitsura nito. Ang katawan ay kasing putla ng isang multo. Parang bangkay. Well, enjoy your tea, Peterson. Mangungulekta ako ng ilang kayamanan para sa iyong espiritual na kaluluwa. Pagbalik ko, isasama ko ang tunay mong katawan at ang avatar mo para tuluyang magising ang tunay mong katawan. Sabi ni Tig sa mataas na boses habang tumatayo. Tila hindi na siya makapaghintay pa. Kaway-kaway ang manggas. Binalot niya ang pulang kabaong at agad na nawala ang tunay na katawan ni Peterson. Hey! Natigilan si Peterson. Gusto niyang suriing mabuti ang tunay niyang katawan. Ngunit hindi niya inaasahan na aalisin iyon ni Tig ng ganoon kaga. Pagkaalis ni Tig, sa palasyo, nagkatinginan sina Peterson, Hare, at Dustin. Lahat sila ay nakaramdam ng kaunting pagkabalisa at pagkalito. May mali dito, sinabi ni Dustin kina Peterson at Hare gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Bakit anong problema? Tinitigan siya ng dalawang matanda. Master, mukhang sinasadya ni Tig na hindi ka makalapit sa tunay mong katawan. Parang hindi tama. Bukod dito, bagamat mukhang masigasig siya, at walang bahid sa kanyang mga salita, may isang bagay na mali sa mga gwardya sa paligid niya. Lahat sila ay mukhang hindi pala kaibigan. At kung minsan ay naglalagay pa sila ng mapanuksong ngiti. Ngayong nakaalis na si Tig, lahat ng mga gwardya na iyon ay nakatingin sa amin na parang mga bilanggo. Mahigpit ding binabantayan ang pangunahing pasukan sa palasyo. Siguradong sinusubaybayan ng mga gwardya ang bawat kilos namin.
Hindi ito ang paraan upang aliwin ang mga bisita. Bilang karagdagan, sinabi ni Tig na nagkaroon ka ng malalim na pagkakaibigan sa kanya. Kung ganoon nga ang kaso, how dare his guards be disrespectful to you? Haka-haka ni Dustin. Sa kanyang soulcy, mayroong dalawang lihim na kayamanan ng espiritual na lahi. Ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon. Dahil sa dalawang bihirang kayamanan na ito, napakalakas ng espiritual na pakiramdam ni Dustin. Pagkatapos ng lahat, siya ay palaging malakas na intuitive at mataas ang analytical. Tama ka, may mali. Ito ay kakaiba. Pumayag naman si Hare. Huwag na tayong gumawa ng kahit ano. Nasa kamay niya ang tunay kong katawan. Buti na lang tinutulungan niya akong gisingin ang tunay kong katawan. Hindi ko palalampasan ang ganitong pagkakataon. Laruin natin ito sa tainga. Napakakomplikado ng ekspresyon sa mukha ni Peterson. Sige. Tumango naman sina Dustin at Hare bilang pagsang-ayon. Hindi lang nila maiiwan doon ang tunay na katawan ni Peterson. Hindi namin kayang wala ang tunay mong katawan. Kung may mangyaring masama, kailangan naming umalis kaagad. Kahit na si Tig ay isang banal na Diyos, hindi niya ako mapipigilan na lumayo. Sabi ni Dustin. Well, yun lang ang magagawa natin. Tumango sina Peterson at Hare bilang pagsang-ayon. Alam nila na si Dustin ay may isang magulong magic treasure na maaaring mag-teleport sa kanila kahit saan sa pagitan ng mga universo. Kahit ang mga banal na Diyos ay hindi siya mapigilan. Kaya, ang kakayahang teleportasyon ni Dustin ay ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon upang makatakas kung magkamali ang mga bagay gaya ng kanilang nahulaan. Mag-ingat ka, napakalakas ng Tig. Siya ay isang kataas-taasang preliminary grade na banal na Diyos. Siya ay higit na makapangyarihan kaysa sa alinmang ordinaryong preliminary grade na mga Diyos na Diyos. Binalaan sila ni Peterson, isang preliminary grade Divine God. Master, kumusta ang mga antas ng lakas ng mga Divine God? Curious na tanong ni Dustin. May mga malakas at mahinang Diyos na Diyos. Mula mababa hanggang mataas, may mga preliminary grade, medium grade, at premium grade na mga Diyos na Diyos. Ang Tig ay isang kataas-taasang preliminary grade na banal na Diyos. Ipinaliwanag ni Peterson. Nakita ko, tumango si Dustin. Well, hintayin natin ang pagbabalik ni Tig. Sabi ni Peterson sa mahinang boses. Pagkatapos, tahimik na nakaupo ang tatlong lalaki sa palasyo. Lumipas ang isang araw. Haha, lahat ng aking pagsisikap ay nagbunga. Peterson, sa wakas ay nakolekta ko na ang lahat ng mga kayamanan na kailangan ko. Nagbayad ako ng malaking halaga para makabili ng ilan sa kanila mula sa iba pang nangungunang mga sekta sa Celestial Cyan Kingdom. Gayunpaman, hanggat ang iyong tunay na katawan ay nagising pagkatapos, lahat ay sulit. Biglang umalangaw-ngaw sa palasyo ang tawa ni Tig. Pagkatapos, nagpakita siya sa ginintoang trono. Sige, lahat ng walang katuturang tao. Lumabas na kayo. Sumigaw siya. Ang lahat ng mga alilang babae at mga kawal ay nagmamadaling umalis sa palasyo. Kayong dalawa umalis na rin kayo. Gigisingan ko ang totoong katawan ni Peterson. At ayaw naming maabala. Malamig na sinulyapan ni Tig sina Dustin at Hare. Tig, hayaan mo silang manatili. Ang isa sa kanila ay aking alagad. At ang isa ay aking sinumpaang kaibigan. Sumama sila sa akin dito. Huwag kang mag-alala. Hindi nila tayo guguluhin. Sabi ni Peterson. Oh, dahan daw ang tumalikod si Tig at kumunat ang noo kay Dustin at Hare. Mga tagapag-alaga, magtipon. Sa sandaling nagbigay ng utos si Tig. 12-dosenang mga Divine God ang lumitaw sa gate at pinalibutan ang palasyo. Ang mga banal na Diyos na ito ay bumuo ng isang hanay na nagbabantay sa buong palasyo. Sige, Peterson. Ang proseso ng pagpapagaling ng iyong tunay na katawan ay dapat nang isagawa ng walang anumang abala. Lahat sila ay mga tagapag-alaga ng ating enigmatic sect. Makatitiyak sa kanilang proteksyon. Ang lahat ay dapat na maayos. Saad ni Tig kay Peterson na may nakakalokong ngiti. Peterson, Hare, at Dustin ay hindi talaga magkakaroon ng mga pagdududa kung hindi maipaliwanag ni Tig ang proseso ng lubusan. Gayunpaman, sa sandaling nagpaliwanag siya,
Agad na nakilala ng tatlo na. May mali, Tig. Ano ba talaga ang posisyon mo sa enigmatic sect? Maingat na tanong ni Peterson. Oh, hindi ko ba sinabi sa iyo? Ako ay isang elder ng Inner Disciples Department. Sagot ni Tig na may kampante na ekspresyon sa mukha. Nalaman na ang enigmatic sect ay isa sa 5 pinakamalakas na sekta sa buong Celestial Cyan Kingdom. Kaya, bilang isang elder ng enigmatic sect, tiyak na natagpuan niya ang kanyang sarili bilang isang malaking shot sa buong cosmos. Kung may tanong ka pa, mauunawaan mo ang lahat sa sandaling mabuhay muli ang iyong tunay na katawan. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang aktibong pakikipagtulungan mo sa amin upang matagumpay na pagsamahin ang iyong kaluluwa sa iyong tunay na katawan. Hinimok ni Tig, huwag kang mag-alala tungkol doon. Nandito ako para buhayin ang sarili ko. Dapat mong asahan ang buong kooperasyon ko. Tiniyak ni Peterson kay Tig. Haha, ang sarap pakinggan kung ganoon. Sige, magsimula na tayo. Masiglang sumigaw si Tig at sinenyasan ang iba pang mga Divine God na pumwesto. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang kamay at nagsimulang gumuhit sa kawalan sa harap niya. Ang lumalakas na Divine Power ay dumaloy sa kanyang mga braso at lumabas sa kanyang mga daliri. Bumuo ito ng mga mahiwagang rune na patuloy na magkakaugnay. Di nagtagal, nagsimulang magkaroon ng hugis ang isang array sa Divine level. Ano ito? Nagde-deploy siya ng array gamit ang sarili niyang divine power bilang gabay. Ang kapangyarihan ng mga banal na Diyos ay tunay na walang hangganan. Maaari silang kumonekta sa mga batas ng langit at lupa, at makabuo ng gayong komplikadong hanay ng napakadali. Si Dustin ay medyo naiinggit, ngunit karamihan ay kinikilig. Karaniwan, kung gusto ng isang array expert na mag-deploy ng array, kailangan niyang gumamit ng array flags na ginawa ng maaga, array foundation, at lahat ng uri ng kayamanan mula sa langit at lupa para gawin itong matibay at epektibo. Gayunpaman, hindi kailangan ng Tig ng anumang mga gabay o tool. Ang kailangan lang niya ay ang kanyang sariling kapangyarihan at karunungan. Napagtanto ni Dustin na ang lakas ng isang banal na Diyos ay talagang hindi maihahambing sa anumang nilalang na mas mababa sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malalim na hanay ang lumitaw sa palasyo. Ikinaway ni Tig ang kanyang kamay. At maraming mahiwagang kayamanan mula sa langit at lupa na may kahanga-hangang espiritual na enerhiya ang nahulog at isinama sa hanay. Karamihan sa mga kayamanang ito ay makabuluhan para sa pagpapalusog ng mga espiritual na kaluluwa. Ang lahat ng ito ay kinakailangan kung nais nilang ganap na ibalik ang katawan ni Peterson sa paraang ito noon. Biglang, isang pulang kabaong ang lumipad mula sa manggas ni Tig at lumapag sa gitna ng hanay. Tila dala-dala niya ang katawan ni Peterson sa lahat ng oras na ito. Nang makita ito, mabilis na binalaan ni Peterson sina Dustin at Hare sa pamamagitan ng kanilang telepatikong mga link. Mag-ingat kayong dalawa, malamang na may maruming pinaplano si Tig para sa atin. Tama ka, may mali sa lalaking ta. Pinagtibay ni Hare ang kanyang hinala. Pero Master, kailangan pa rin namin kayong pumasok sa array at gisingin ang tunay mong katawan. Sa palagay ko napansin nating lahat na ang Tig ay dapat may ilang lihim na motibo upang gisingin ang iyong tunay na katawan sa sobrang pagmamadali. Ang pinakamasamang kaso, malamang naatakihin ka niya o makuha sa sandaling makuha mo ang iyong tunay na katawan. Kaya, pakinggan mo ako, Master. Kapag nasa katawan ka na, dapat mong subukan ni Master Hare ang lahat ng iyong makakaya upang makahanap ng bukas para makalapit sa akin. Gagawin ko ang lahat para makaalis tayo dito ng ligtas. Palihim na inilatag ni Dustin ang kanyang mga plano. Sige, nasa kamay mo kami. Sina Peterson at Hare ay sumang-ayon sa plano ni Dustin. Peterson, maaari ka nang pumasok sa array. Bilin ni Tig sa kanya. Bahagyang tumango si Peterson at naglakad papunta sa hanay. Sa sandaling nasa loob na si Peterson, nag-trigger si Tig ng formula para i-activate ang array. Sa isang malakas na dagandong, ang hanay ay nagsimulang magpakawala ng mga nakakabulag na ilaw. Nagkaroon ng malalakas na panginginig ng boses habang umiikot ang mga banal na ilaw sa loob ng array.
Ang mga bahid ng banal na ilaw na ito ay parang mga dragon at ahas na marahas na nagsalubong sa hanay. Mula sa labas, nasaksihan ng lahat ng nanunood ang napakaraming banal na ningning. Nakatayo sa tabi ng array. Inilabas ni Tig ang lahat ng kanyang lakas upang i-activate ang ilang formula sa array. Hindi lubos na maunawaan ni na Dustin at Hare kung ano ang eksaktong nangyayari sa loob ng hanay. Kaya wala silang pagpipilian kundi maghintay ng may pagkabalisa. Lumipas ang isang araw bago nila narinig muli ang malakas na boses ni Tig. Haha, nakarating kami. Peterson, nakabawi ka. Dinig na dinig ng buong palasyo ang malakas na tawa ni Tig. Swish! Isang pamilyar na figure ang mabilis na lumabas sa hanay at tumayo sa harap ni na Dustin at Hare. Ito ay walang iba kundi ang tunay na Peterson. Ang Daoist Ancestor. Napakalinaw na ang aura na ibinubuga ni Peterson ay ilang beses na mas malakas kaysa sa kanyang nakaraang avatar. Siya ay isang banal na Diyos ngayon. Laking gulat ni Dustin nang maramdaman niya ang aura ng lalaking nasa harapan niya. Kaya Tig, ikaw pala ang nagpuslit sa akin at ibinaba ako sa dati kong estado. Hindi ko akalain na ikaw pala ang magbabalik sa aking orihinal na anyo. Humph! Isang karumal-dumal na irony. Ngumuso si Peterson nang mapagtanto niya ang katotohanan matapos makuha muli ang kanyang tunay na katawan. Haha, sige. Walang kwentang itago ngayon. Noon, palihim kitang inatake para hulihin at tanungin. Hindi ko inasahan na ikaw ay magiging mahina kaya nawasak ko ang orihinal na kakanyahan ng enerhiya ng iyong espiritual na kaluluwa ng labis na halos ikaw ay mapahamak. Sa paglipas ng mga taon, sinubukan ko ang lahat ng posibleng paraan upang malaman ang lihim na nais kong makuha mula sa iyo. Ngunit hindi ako nagtagumpay na makakuha ng anumang kapaki-pakinabang. At ngayon, hindi ko inaasahan na napakaswerte ko na direktang mapunta sa akin ang isa sa iyong mga avatar. Kaya, Peterson, wala akong masyadong oras para mag-aksaya sa iyo. Kung ayaw mong maghirap ulit, sabihin mo lang lahat ng gusto kong malaman. At syempre, ipinapayo ko sa iyo na huwag subukan ang anumang nakakatawa. Sa kalagayan mo ngayon, hindi mo kakayanin kahit isang suntok mula sa akin. Tawa ng tawa si Tig habang isiniwalat ang lahat ng ginawa niya sa nakaraan. Kasabay nito, ang mga banal na Diyos mula sa Enigmatic Sect ay nagsimulang palibutan si Peterson at naghanda na atakihin siya anumang oras. Sa lahat ng nangyayari, wala ni isa sa kanila ang talagang nagbigay pansin kina Dustin at Hare na nasa likod ni Peterson. Ang dalawa sa kanila ay nasa Heavenly Immortal Realm at masyadong mahina para magdulot ng banta. Gayunpaman, iyon ang naging pinakamalaking pagkakamali nila. Sa oras na iyon, tahimik na na-activate ni Dustin ang Reincarnation Token at naghihintay lamang ng perpektong pagkakataon na gamitin ito. Tig, napakatanga ko para tretuhin ka bilang pinakamalapit kong kaibigan noon. Naaalala mo pa ba ang estado mo noong una tayong nagkita? Ginamit mo ako para lang makuha lahat ng kailangan mo. Ako ang nagdala sa iyo kung saan-saan upang makakuha ng maraming mahalagang mapagkukunan ng paglilinang at mga lihim na pamamaraan. Tinulungan kitang mag-apoy ng banal na apoy at maging isang banal na Diyos. At ano ang natanggap ko bilang kapalit sa lahat ng kabutihang iyon? Sisiguraduhin kong magsisisi ka sa araw na ito na nang ahas ka pang ibalik ang orihinal kong anyo. Umalangaw-ngaw ang mga salita ni Peterson. Puno ng galit na pagbabanta. Hoy, matanda, wala akong ginawang masama. Ito ay mundo ng dog-eat-dog. Nanagang malalakas at natatapakan ang mahina. Kung may common sense ka pa, dapat ibigay mo lahat ng kayamanan at mga sikreto na gusto kong malaman. Kung hindi, sisiguraduhin kong pahihirapan ka sa lahat ng uri ng paraan hanggang sa sumuko ka. Sinagot ni Tig ang sarili niyang hanay ng mga pagbabanta. Damn it, Tig. The biggest mistake of my life was to help you grow into this heartless man that you've become. Galit na galit si Peterson. Hindi na siya makapagsalita dahil nanginginig ang buong katawan niya. Hoy, bastard! Kahit patawarin ka ng aking amo, hinding-hindi kita bibitawan. Si Dustin na kanina pa nakikinig ay hindi na napigilan pa ang galit. Babalik kami para sirain ka. Kung ako sayo,
Matutulog akong nakabukas ang isang mata ko. Sumenya si Dustin kina Peterson at Hare na handa na silang tumakas. Haha, bakit? Saan ka ba pupunta? Akala mo talaga makakatakas ka sa akin. Nananaginip ka lang. Huwag mo akong pagtawanan. Tanga ka. Tumawa ng malademonyo si Tig. Gayunpaman, naplano na ni Dustin ang lahat ng perpekto. Sa susunod na sandali, isang malakas na puwersa ng teleportasyon ang biglang sumabog at binalot sina Dustin, Peterson, at Hare. Sa isang kisap mata, dinala sila ng puwersa, sumugod sa kawalan, at nawala nang walang bakas. Naiwang tulala si Tig sa bilis na nabuo ang eksena. What the F? Wala kang pupuntahan. Sigaw ni Tig. Walang pag-aalinlangan. Iniunat niya ang kanyang kamay upang salakayin sina Dustin, Peterson, at Hare. Boom! Ang espasyo kung saan sila ay marahas na sumabog. Isang malaking bitek ang biglang lumitaw sa kawalan. Sumugod si Tig sa magulong kawalan para habulin sila. Agad niyang pinakawalan ang kanyang espiritual na pakiramdam. Ngunit kahit papaano ay hindi niya makita sina Peterson, Dustin, at Hare. Hindi. Umungol si Tig. Nag-aatubili siyang tanggapin ang katotohanan na ang kanyang mga target ay nakatakas. Isang dosenang banal na Diyos din ang pumasok sa magulong kawalan upang hanapin sina Peterson, Dustin, at Hare. Inilabas nila ang kanilang espiritual na pandama. Ngunit wala silang nakitang mga palatandaan ng kanilang mga kaaway. Pumunta ka, hanapin mo sila, huwag mong iwanan. Siguradong nagtatago sila sa paligid ng Celestial Cyan Kingdom. Sigaw ni Tig sa taas ng kanyang mga baga. Kami ay sa ito, Ginoo. Ang iba pang mga banal na Diyos ay masunurin na sumagot. Ang Enigmatic Sect ay isa sa nangungunang 5 sekta sa Celestial Cyan Kingdom. Ito ay isang piraso ng cake para sa mga miyembro nito upang masubaybayan ang ilang mga tao sa paligid ng Celestial Cyan Kingdom. Kaya, umalis ang mga banal na Diyos upang hanapin ang 3 lalaki. Noong panahong iyon, lumitaw sina Dustin, Peterson, at Hare na lumulutang sa itaas ng Celestial Cyan Kingdom. Sa wakas naalis ko na siya, sinabi ni Peterson na may kaluwagan. Ilang taon na ang nakalilipas. Sinira ni Tig ang espiritual na kaluluwa ni Peterson, na naging dahilan upang siya ay walang malay. At ikinulong siya ng lihim sa palasyo ng Enigmatic Sect. Gayunpaman, nabawi na ngayon ni Peterson ang kanyang kalayaan sa tulong ng kanyang avatar, Hare, at Dustin. Sa wakas, ang avatar ni Peterson ay isinama sa kanyang tunay na katawan. Gayunpaman, naaalala niya ang lahat ng nangyari sa kanyang tunay na katawan at sa kanyang avatar. Kasama ang kanyang mga karanasan at alaala. Kaya naman ganoon pa rin ang pakikitungo niya kina Dustin at Hare tulad ng dati. Dustin, buti na lang nakilala kita ng avatar ko. Kung hindi, baka nasa awa na ni Tig ang tunay kong katawan. Sabi ni Peterson kay Dustin. Master, huwag mong sabihin iyan. Kung hindi kita nakilala, baka maging cultivator pa rin ako sa sect ancestor level sa fallen immortal cosmos. Magalang na sagot ni Dustin. Noon, sina Peterson at Hare ang tumulong sa kanya na maabot ang genuine immortal realm sa napakaikling panahon. Laging itinuturing ni Dustin si Peterson bilang kanyang Panginoon. Haha, tama ka, ikaw ang alagad ko. At least ngayon pantay na tayo. Hindi ko inasahan na ang aking tunay na katawan ay nakakulong doon ng napakatagal at walang makakamit sa loob ng maraming taon. Sa kabutihang palad, ang aking avatar ay nakakuha ng isang mabuting disipulo. Sabi ni Peterson at tumawa ng malakas. Biglang nawala ang ngiti sa mukha niya. Wait, this is not good. Ang Enigmatic Sect ay nagpadala ng maraming tauhan nito para hanapin tayo. Maghanap muna tayo ng ligtas na lugar na mapagtatagwan. At pagkatapos ay maaari tayong mag-usap ng higit pa. Sabi ni Peterson na nakakunot ang noo. Gamit ang isang kaway ng manggas. Dinala niya sina Dustin at Hare at nawala sa kawalan. Samantala, ang mga banal na Diyos ay lumitaw sa itaas ng Celestial Cyan Kingdom at pinakawalan ang kanilang mga espiritual na pandama upang i-scan ang mga mundo ng isa-isa upang mahuli sina Peterson, Dustin, at Hare. Whoosh! Whoosh!
Whoosh! Maraming mga bahid ng espiritual na pandama ang lumipad sa kalangitan na parang mga bituin. At ang kanilang nakakatakot na aura ay nagpang-inig sa lahat ng mga nilalang sa ibaba sa takot. Maraming mortal sa universo ang agad na lumuhad at nagsunog ng insenso para manalangin. Wala silang ideya kung ano ang nangyayari. Ang mga banal na Diyos na ito ay pawang mga Panginoon ng enigmatic sect. Isang malaking grupo ng mga banal na Diyos ang nagpakita sa mga lansangan at inilabas ang kanilang espiritual na mga pandama. Hindi nakakagulat na ang mga nilalang sa buong cosmos ay nagpanik. Kasabay nito, nakaset up ang mga checkpoint sa lahat ng dako. Isa-isang iniimbestigahan ng maigi ang lahat ng nakapasa. Bukod dito, ang mga gwardya ay pawang mga piling miyembro ng enigmatic sect. Ang mga miyembro ng enigmatic sect ay nagdulot ng isang universe-wide hysteria. Samantala, sina Peterson, Dustin, at Hare ay dumaong sa isang masukal na kagubatan na matatagpuan sa isang malayong mundo sa Celestial Cyan Kingdom. Pagkatapos, nakakita sila ng isang maliit na kubo sa gitna ng kagubatan. Here, nagtago ako sa kubong ito para gamutin ang mga sugat ko noong una akong dumating sa Celestial Cyan Kingdom. Malubhang nasugatan ako noong digmaan sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Pagkatapos ng digmaan, tumawid ako sa Sea of Chaos at pumunta dito upang hanapin ang isa sa aking mabubuting kaibigan. Gayunpaman, nalaman ko na nagpunta na siya upang tuklasin ang Sea of Chaos. Kaya naghanap ako ng kanlungan dito hanggang sa makarecover ako ng malaki. Kinailangan ko ng ilang libong taon bago ako makabangon. Ang masama ay ang aking vital energy realm ay bumaba ng isang realm. Nang maglaon, nakilala ko si Tig sa Celestial Cyan Kingdom. Nagkasundo kami ng maayos. Noong panahong iyon, isa lamang siyang ordinaryong tagapangasiwa ng enigmatic sect na nasa Divine Realm. Pagkaraan ng ilang sandali, siya at ako ay umalis sa Celestial Cyan Kingdom upang maglakbay sa kabila ng dagat ng Chaos. Binigyan ko pa siya ng ilang payo para makatulong sa kanyang paglilinang. Sa ilalim ng aking gabay, siya ay naging isang banal na Diyos. Gayunpaman, nang bumalik kami sa Celestial Cyan Kingdom, nakipagtulungan si Tig sa isang dosenang matatanda ng enigmatic sect at tinambangan ako, na naging sanhi ng pagkawasak ng aking espiritual na kaluluwa. Doon ko nakilala si Tig at kung paano kami naging magkaaway. Ipinaliwanag ni Peterson, yung walang utang na loob na bastard. Sabi ni Dustin habang kumukulo sa galit matapos marinig ang kwento ni Peterson. Peterson, ikinalulungkot kong marinig iyon. Sincere na sabi ni Hare. Ayos lang. Dito muna tayo saglit. Sa palagay ko, ang mga batang talentong na-recruit nila ay malapit nang ipadala sa prehistoric relic na iyon. Kapag nangyari iyon, masusundan natin sila. Nag-set up ako ng maraming array sa paligid ng cottage na ito noon para gawin itong invisible para kahit na ang mga divine god ay hindi ito ma-detect. Sabi ni Peterson. Oo, wala tayong choice kundi manatili dito. Pumayag naman si Hare. Sa kabilang banda, inilabas ni Tig ang kanyang espiritual na pakiramdam upang makita ang buong cosmos. Bilang isang banal na Diyos, madali para sa kanya na madama ang isang cosmos gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Bukod dito, medyo pamilyar siya sa aura ni Peterson. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, wala pa rin siyang nakitang bakas ng Peterson. Dumilim ang mukha ni Tig. Matagal siyang nagising kay Peterson. Naisip niya noong una na maaari niyang makuha si Peterson na sabihin sa kanya ang sikreto na gusto niyang malaman. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, sa isang kisap mata, si Peterson ay nakatakas mula sa kanya ng walang bakas. Tinulungan pa niya si Peterson na magkamalay. Ngayon, lahat ng ito ay walang kabuluhan. Elder Tig, ang matanda ay tila nawala. Isang banal na Diyos ang nag-ulat kay Tig. Imposible iyan. Kamakailan lamang, ang ating cosmos ay nagre-recruit ng maraming mga batang talento mula sa labas ng mundo. At ang buong lugar ay nakalock. Walang sino man ang dapat na makaalis. Dapat ay nasa Celestial Cyan Kingdom pa rin si Peterson. Siguradong nagtatago siya sa isang lugar sa kakahuyan. Magpadala ng mas maraming lalaki upang hanapin siya.
Matigas na sabi ni Tig.